si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So sir, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, may actually nag-volunteer? meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng Detalye. mga detalye. Ang meeting nyo before January 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear on Correct. 19. Okay. Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung hindi... para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sigat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez? As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John Vic Remulla, parang niutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinukonsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. So tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yun sa United Nations? So too late ba itong action na ito? Hindi naman. Nothing is too late. Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan ito sa UNCAC, sa United Nations corruption something, 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong dumulog doon para maiuwi rito si former Congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung maiuwi sa bansa? Malamang. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, maipadala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig ng instruction na
mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So, ang easiest way, sir, hingin ng tulong ng UN at saka ng Interpol. We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin.